Sondanzi, hindi ka makakatakas. Ibigay mo ang Danfang. Walang buhay na maiiwan sa iyo sa loob ng aking balangkas. Huwag mo ngang isipin. Nakatago ang Danfang sa isang patong ng hurno ng kapsula. Kahit mamatay ako, hindi pa rin ako magpapahulog sa kamay ng isang masamang kultivador. Karaniwang tao. Immortal. Kapalit ng buhay na mula sa immortal. Kasama ko ang bata para maghanap ng gamot. Napasok ko ang maling lugar. 3 araw na pinalibutan at inatake ng 7 malalaking sekta si Lao Fu. Pati ang mga tagasunod ng itim na panubok ay nakarinig at dumating. Sa ganoon, napakaayos para sa iyo, isang karaniwang tao. Sumisigaw ang mga taong ito na puksain ang demonyo at bantayan ang daang matuwid. Pero sa totoo lang, gusto lang nilang agawin ang hurno at ang mana. Katawa-tawa. Nagsugal si Lao Fu sa isang sumabog na gintong kapsula. Napuksan nito ang 3 pangunahing gulong nila. Pero sa huli, naupos na rin ang ilawan. Hindi pa nagkakawatak-watak ang kaluluwa ni Lao Fu. Kaya maaari pa siyang lumipat ng sisidlan. Pero ang gintong kapsula ay wasak na. Wala nang silbi ang katawang laman. Kahit lumipat pa siya ng sisidlan, hindi na magiging maayos ang lagay niya. Mas mabuting pumasok na lang sa hurno at mahimbing na matulog. At maghintay ng taong magmamana ng landas ng Dan. Sondanzi, Lao Fu. 3,000 taon na akong nagsasanay ng landas ng Dan. Binigyan ko ng buhay ang dakilang hurnong ng 10,000 kapsula na ito. Salamat, Immortal, sa pagligtas ng aking buhay. Isa kang karaniwang tao na walang espiritual na ugat. Nasa mga kamay mo na ang hurno. Hindi mo ba talaga naaakit ang pansin ng iba? Naglagay ako ng tatak. Sa hinaharap, magagamit niya ito para makihalo sa mga karaniwang kultivador nang walang ipinagkaiba. Pangkaraniwang kultivador, hindi mo mahahalata ang kakaiba roon. Isama mo siya. Pagbalik mo sa nayon, ipasa mo ang ikinaguhit ng iyong mga ninuno. Tandaan mo, huwag mong ibunyag sa iba ang pagdating ng hurnong ito. Kung may mula sa dugo ng angkankin na makapagpapagana sa bagay na ito. Ibig sabihin, may ugnayan siya sa hurnong ito. Bumalik na ang iyong mga magulang, bata. Nakita na ng walang silbing bagay ang lahat ng malinaw. Ito ang utang na pinirmahan ng iyong mga magulang sa aming bangko. Huwag mong isipin na dahil patay na sila, hindi mo na kailangang magbayad. Kayo ang nangloko sa mga magulang ko. Noon, 102 lang ang inutang nila. Ngayon, 2,002 na ang sinisingil ninyo. Nakasulat sa papel ang itim na titik, tapos kayo pa ang may ganang sabihin kami ang manloloko. Sa buong buhay ko, pinakaayaw ko ang mga taong nagsasabing manloloko ako. Kung hindi ninyo maibibigay sa loob ng 3 araw, 2,002. Ipapadala ko kayo sa ilalim ng lupa para makita ang mga magulang ninyo. Hanggat hindi ako namamatay, Qin Feng. Hindi ko hahayaan na maging abo ang mga magulang ko sa inyo. Bantay espiritu sa loob ng 100 taon. Halo-halong ugat. Dinala ng bangko ang mga magulang mo sa minahan para magtrabaho ng sapilitan.
hindi nakaligtas. Hindi ko na alam kung ano ang utang ng angkankin sa inyo. Talagang gusto ninyong ipamana pa sa susunod na salinlahi ang pagpipilit sa inyo. Ngayon napatay na ang mga magulang ko. Pinipilit pa rin ninyo akong bayaran ang 2,002. Kapag namatay ako, wala nang magpapatuloy na maglingkod sa inyo. Mas mabuti pang pag-isipan ninyo iyan. Ito. Ang bagay na ito. Hindi karaniwang bagay. Nariyan ka ba, kapatid na guro? Kasama ng guro at ako, dumaan kami dito habang may misyon. Dumaan kami para tingnan ka. Kapatid na guro, paano ka nasugatan? Wala naman. Nadapa lang ako ng hindi sinasadya. Hindi mo ako maluloko, kapatid na guro. Nag-iiwan ba ng latay ang sugat dahil sa pagkadurog? Sabihin mo sa akin kung sino ang gumawa nito. Xiao Wu, bilisan natin. Hindi maaaring magtagal ang pamamaalam sa pamilya mo. Siguro ang may sabi. Heto, ito ang mababang uri na dugong eliksir. Makakatulong itong mapabilis ang paghilom ng mga sugat mo. Kapatid na guro, hintayin mo ako. Dapat mo akong hintayin sa pagbabalik ko. Ang sarap talaga ng pagsasanay sa immortal na landas. Ano nga ba talaga ang silbi ng insensaryo na ito? Lahat ng eliksir ay nahahati sa 5 antas, langit, misteryo, banal, immortal at mortal. Pinakamataas ang antas na immortal. Pinakamababa ang antas na mortal. Sa bawat uri, may hatol pa mula sa 1 hanggang 10 bituin. Bawat uri ng eliksir ay may mababang antas din. Gitna, mataas, at sukdulan ang 4 na baitang. Eliksir ng mababang antas na may dugong ugnay. Naging sukdulan na. Kayang itaas ng insensaryong ito ang kalidad ng eliksir. Bakit kaya hindi na ito pwedeng iangat pa sa antas? Hay naku! Kahit ano pa ang sabihin mo. May ganitong sukdulang eliksir na may dugong ugnay. Maaari ring makatakas sa panganib sa harap mo. Hindi naman imposible para sa isang halo-halong espiritong ugat na magkultibo. Kaya lang, masyadong maraming sangkap ang kinakailangan sa paglinang. Pero ngayon, may pagliko ang lahat. Muling dumating si Yaolao sa gram ng Xiao para mamigay ng eliksir. Halina kayo at tumanggap ng eliksir. Magbigay ng eliksir. Saan ba nakatago ang insensaryong iyan? Ang insensaryo. Kilala na ako nito. Labinlimang taong gulang na. Hindi bababa sa 20 taong gulang. Pwede nang kumuha. 1 piraso lang bawat tao. Maraming salamat, Yaolao. Para sa may sakit, inumin ang eliksir. Sisiguraduhin itong gagaling ka hanggang sa maalis ang sakit. Ang wala namang sakit ay pwede ring lumakas at tumibay ang katawan. Hindi ba iyan ang baliw na alkimista ng sektang Tianyao? Qinfeng, punta ka na rin. Lola, kilala mo ba ng mabuti ang Yaolao na ito? Ang immortal na ito ay dumating sa amin ngayon 5 taon na ang nakaraan. Bawat buwan ay dumarating siya minsan. Libre siyang namimigay ng eliksir sa mga bata. Pag nainom nila, ang mga bata ay nagiging doble ang sigla at lakas. Sa mga nakaraang taon, dito lang namin naiwasan ang mga tulisan at panghihimasok. Kung gayon, may masama ba sa inyo na nararamdaman? Wala. Bawat isa sa amin ay malusog na malusog. Kayang makipagsabayan kahit sa mga tulisan. Ha ha ha.
Bakit ngayon ko lang siya nakita noon? 5 taon na siya sa sektang Tianyao at ngayon lang siya bumalik. Ako ay pansamantalang katulong lang. Hindi pa rin ako itinuturing na tunay na tao ng sektang Tianyao. Kung gayon, kilala mo ba ako? Hindi pa kita kailanman nakita. Kaya pala nasa aking dantian siya. Kahit ang eliksir nakakatakbo pa lang ay pwede nitong pagandahin ang kalidad. Wala pa ring reaksyon. Ang pangalawa ay walang saysay. Gaya rin ng eliksir na may dugong pinagmulan. Talagang binigyan ni Yao Lao si Qin Feng ng 3 eliksir. Yao Lao, huwag mo nang sayangin pa. Si Qin Feng ay maihalo-halong espiritong ugat. Itinatapo na siya ng sektang Tianyao. Halo-halong espiritong ugat. Kahit hindi ma-absorb ang eliksir na ito, pwede akong maghanda ng iba pang uri. Maraming salamat. Tunay ngang kayamanan itong insensaryo. Ha! Nandito na siya. Maaari ko bang mahiraman ng matutuluyan si Qin Feng? Matutuluyan. Hindi pa naililibing ang abo ng aking mga magulang. Payak lang ang bahay namin. Natakot akong hindi ko kayo maasikaso ng maayos, Yao Lao. Walang anuman. Ang kailangan ko lang ay isang lugar para makainom ng tubig at makatulog. Sapat na iyon. Qin Feng, gusto mo bang maghiganti? Maghiganti? Nabalitaan kong pinatay ang nanay at tatay mo ng mga tao. May paraan ako para mapalakas ka. Pwede mo silang paslangin mismo gamit ang sarili mong kamay. Makatitiyak ka, taos puso kitang tutulungan. Maraming salamat sa iyong kabutihan, Yao Lao. Ang paghihiganti sa akin ng aking ama ay hahanap ako ng sarili kong paraan para pagbayaran iyon. Munti kong kaibigan, may hangganan din ang pasensya ko. Ah! Espiritong ahas. Sabi ng tsismis, ang espiritong ahas na ito ay araw-araw lumulunok ng mga kaluluwa. Lumaki pa ngang kasing kapal ng braso. Nasa kamay na ng matanda, gusto mo pang tumakas. Ha ha ha! Ano ang ipinainom mo sa akin na lason? Wala akong galit o alitan sa iyo. Bakit mo ako sasaktan? Dahil bagay na bagay ka bilang aking alipin sa gamot. Alipin sa gamot. Kung hindi, sunod-sunuran ka na lang at makinig. Baka mas humaba pa ang buhay mo. Huwag kang mag-alala, hanggat kusang loob kang maging alipin ko sa gamot, maayos ang trato ko sa iyo. Kaya kitang palakasin. Kaya mong ikaw mismo ang pumatay sa kaaway mo. Kung ganoon, uunahin kong wasakin ang iyong 3 kaluluwa. Tapos gagawin kitang isang bangkay na galaw-galaw. Hindi ganoon kasimple ang pagiging alipin sa gamot. Nandyan pa ang insensong nagsusunog. Mabuhay ka muna. Tapos maghanap ka ng pagkakataong makatakas. Pumapayag akong maging alipin mo sa gamot. Nandyan pa ang insensong nagsusunog. Mabuhay ka muna. Tapos maghanap ka ng pagkakataong makatakas. Pumapayag akong maging alipin mo sa gamot. Ha ha ha! Huwag kang magpakita ng ayaw na mukha. Ito ang pinakatamang piliin mo. Hindi ko alam, Yao Lao. Pinaplano mo bang gawing anong uri ng alipin sa gamot ako? Ay, alam mo rin pala ang tungkol sa alipin sa gamot. Bihasa ka rin pala. Alaynan. Maganda ang pakiramdam ko ngayon. Sige, magsayang ako ng kaunting salita at ipaliwanag sa iyo. Sa karaniwan, ang isang alipin sa gamot na nililikha ng isang karaniwang kultibador ay hanggang antas ng gintong eliksir lamang. Ngunit ang lulutuin ko ay ang pinapaniwala ang antas ng Diyos na pagsilang. Isa kang halo-halong espiritong ugat. Wala ka ring nikatiting na kultibasyon. Sa mundong ito, kakaunti lang ang alam mo.
Ang nakikita mo lang ay ang nasa harapan. Parang palaka sa ilalim ng balon. Noon sa sektang Tianyao, ni hindi mo pa nga siguro nakaharap ang isang nakatatanda sa antas ng gintong eliksir. Kung ayaw mong maniwala sa akin. Ang sakit na sumasala sa kaluluwa, tapos na ang hatol ng alipin sa gamot. Hindi madaling makuha ang teknik na ito. Paggawa ng alipin sa gamot, ang pagpili ng tao ang pinakamahalaga. Pagpili ng tao. Tama. Hindi lang dapat wala kang kultibasyon. Dapat kaya mo ring walang kahirap-hirap na nakawin ang pildoras na pangkuha ng kaluluwa. Saan banda ang walang kahirap-hirap? Sinipsip lang ito ng insenso at ng pildoras. Ang pildoras na pangkuha ng kaluluwa ay isang panglimang bituing mataas na antas na pildoras. Sinusunog nito ang kaluluwa para palitan ng lakas. Oy, marami ka palang natutunan sa sektang Tianyao. Ang pagkuha ng karaniwang tao para subukan ang gamot. Hindi ka ba natatakot na maparusahan ng langit? Enye. Ang henerasyon ko ng mga kultibador ay lumalakad laban sa langit. Ang buhay ng karaniwang tao ay parang damo lang. Maagang mamatay o mahuling mamatay, ano ang pinagkaiba? Ang mamatay sa kamay ko ay isang biyaya. Mas mabuti pa kaysa mamatay ng basag at walang halaga. Ha 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 ha! 5 taon na, sa wakas nakakita rin ako ng angkop na isa. Ha 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 ha! Mananatili muna ako sa nayon ng ilang araw. Hahanap ako ng mga sangkap na gamot para ibabad ka. Para maabot mo agad ang target. Ang laso na pildoras ay kailangang malunasan 1 beses araw-araw. Kung tatakas ka, dudurugin ka ng pagkabulok at masasayang ka na lang. Kung hindi ka makikisama, buburahin ko ang 3 kaluluwa mo. Gagawin kitang bangkay na galaw-galaw. Enye! 36 na pira-pirasong katawan. 1 pildoras sa 8 anyo. Matagal nang nauna pang ibinigay sa akin ni matandang pista ang gamot. Gusto mo akong lipulin? Panaginip mo lang iyan. Yaulaw, para saan ba talaga ang gamot na ito? Automatikong umiinit na apoy na bakal ito. Malalaman mo na kapag nakita mo na ang apoy na bakal na iyan. Bakit, natatakot ka ba? Yaulaw, sigurado ka bang walang problema ang gamot na ito? Hahaha, huwag kang mag-alala. Ikaw ang dirmang hinanap ko sa loob ng 5 taon. Ihahagis ba kita sa putikan? Kaya pala ito ang espiritong enerhiya ng lupang iyon. Malapit nang magising ang espiritong mata. Ito na. Matulog ka na. Paggising mo, magigising na rin ang espiritong mata. Bakit hindi ko maramdaman ang antok? Napakalinaw ng boses. Hindi kaya nagising na ang espiritong mata. Ito ang espiritong enerhiya. Pwede na akong magsanay. Lalabas lang ako sandali. Bantayan mo siyang mabuti. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Yaulaw, bakit siya pa ang pinili mo? Siya nga. Kaya pala may koneksyon talaga ang Qianzhuang at ang mga tao ng sektang Tianyao. Siya ang dermang hinanap ko ng todo. Kapag may nangyari sa kanya, hindi kita palalagpasin. Ang dermang iyon, 2002. 2002 lang. Sa mga taon na ito, magkano pa ba ang kinita ko para sa inyo? Naintindihan na. Hihi. Dirmang bata, maswerte ka rin. Anong pagod ang inaantok sa gitna ng gabi? Nakagapos pa sa kamay ang kaluluwang ahas. Kailangang tapusin agad. Ang 2 basura na ito. Ikaw na.
Ano bang klaseng impyernong bagay ito? Kaya pala ganito ang epekto ng unang antas ng pananabik na katawan. Tulong! Tulong! Siya iyon! Siya iyon! Ganito mo ba ako pagagalawin? May iba pa. Huwag mo akong patayin. Sino? Ang ikatlong binibini ng Qianzhuang. Ang ikatlong binibini ng Qianzhuang. Bakit niya ako tinatarget? Isa siyang panloob na disipulo ng sektang Tianyao. Isang buwan na ang nakalipas, nagdala siya ng mga tao sa libingan ng inyong angkan. At inagaw ang lupa roon. Pinipilit ng iyong ama at ina na tubusin ang libingan ng angkan sa halagang 2,002 para lang mapilit silang gumawa ng ano. Tumalon sa bangin. Paano nangyari ang mga sugat na bato sa katawan nila? Para hindi makarating sa iba ang balita. Ako, binagsakan ko sila ng mga bato ng ilang ulit. Mamatay ka. Mamatay ka. Itong ahas ko, higit 10 taon ko pa itong inalagaan. Sabihin mo nga, paano namatay ang ahas ko? Siya ang pumatay rito. Paano nangyari iyon? Isa lang siyang mandirigmang nasa ikatlong antas ng paglinang ng enerhiya. Kaya niyang pumatay kahit ang aking espiritong ahas na nakalabas na ng pundasyon. Binigyan niya ng pildoras ang espiritong ahas. Biglang sumabog ang ahas na panggamot. Sumabog ang sisidlang bakal. At malubha pa siyang nasugatan. May galit ako sa kanya. Natural lang na samantalahin ko ang pagkakasakit niya at kunin ang buhay niya. Nagwala ang espiritong ahas. Kapag nalaman kong nagsinungaling ka, hindi kita palalagpasin. Nasa unang antas ka na ng paglinang ng enerhiya. Yes, ito ang sektang Tianyao. Pag-aralan mong mabuti ang pormulang ito ng diwang apoy ni Tianyan. Sa hinaharap, magagamit mo rin iyan pag nagpipino ka ng mga pildoras at bumabalik ka sa sekta. Espiritong apoy. Talagang mahina ang mga likas na ugat. Hindi kita hahayaang makauwi ng buhay. Hindi niya inaasahang may nangyari pala. Walang utang na loob ang mga anak na iyan sa magulang. Aayusin ko ulit ang pila ninyong lahat. Mga magulang, hintayin ninyo ako. Sisiguraduhin kong magbabayad ang sinumang nanakit sa inyo. Walang utang na loob ang mga anak na iyan sa magulang. Narito ako para samahan kayo. Ano ba talaga ito? Ano naman ito? Sobrang mahina na. Hindi makabuo ng butil.
Mukhang kailangan ko nang maghanap ng ibang nilalang na masusubukan. Katutubong apoy na nasa antas ng gitna. Kuya Long, mga magnanakaw lang kami. Hindi niya mga alila. Kapag sinabi ni Binibini Sanma ang isang bagay, utos iyon. Noong huli siyang dumating, 2 matanda lang ang napilitang tumalon sa bangin. Wala silang nakita. Nagmamalaking tinatawag ang sarili na General Ma. Ha 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 ha. Kuya Long, hindi ba iyan yung matandang mag-asawa? Talagang walang kwenta. Pumatay na kayo, wag nang magkunwari pang mabait. Kayo ang nagtulak sa aking mga magulang na tumalon sa bangin. Galit ako. May gana ka pang magalit. Tadain ko kayo nang malunod kayo sa sarili ninyong dugo. Sisiguraduhin kong dudurugin ko kayo, pati ang mga magulang ninyo. Ha ha ha. Sa gitna ng gabi, nakatagpo pa ng pulubi. Ang talagang mapurol ay yung batang ito. Bakit titingin pa? Ilalabas ko ang mga mata mo. Hayop na nagpapakain lang sa bukid. Mabilis na 4 na hiwa, dumaan at lumipad ng pahilis. Kung ayaw mong maparusahan ng mas mabigat, pag-aralan mo muna ang lakas ko. Ah! Patayin ninyo siya para sa akin. Kayo ang dapat mamatay. Nagkalakas loob pa kayong patayin silang 4. Ha! Impossible. Paano ka hindi nasaktan? Dito ka na lang, wala ka ng takas. Sa pala ko ng panggatong, ano pa nang magagawa mo? Ha ha ha, naglakas loob ka pang hulihin ako, naghahanap ka talaga ng gulo. May apoy ka rin ba? Ikaw, Panginoon ng mga magnanakaw. Tulad lang ng isang ahas na may kaluluwa ng tao. Tanda ng papa ng sumisipsip ng espiritu. Kandelang insenso na lumulunok ng eliksir. Mas lalong tataas ang antas ng apoy. Humanap ng eliksir ng mabangis na hayop para iangat ang apoy. Gawing pambihira ulit ang basura mong eliksir at ibenta. At nariyan na ang paraan para kumita. Pati ang ikalawang butil naging pambihira na rin. Ikalawang antas ng paglinang ng lakas. Napakalupit ng kandelang insensong ito. Bumalik ka na. Saan ka naman nagpunta? Nakita ba ninyo ang ahas ko? Pupunta ako sa libingan para ilibing ng maayos ang mga magulang ko. Seryoso. Seryoso. Mabaho ang dugo sa katawan mo. Lalong hindi kung pinatay mo ang ahas ko. Nakaharap ako sa mga magnanakaw. Kapag papatayin nila ako, lalaban ako ng husto. Magnanakaw, kaya mo pang manalo. Nasa ikalawang antas ka na ng paglinang ng lakas. Mabuti. Napakabuti. Hindi pa aabot ng isang araw, aabot na ako sa ikalawang antas ng paglinang ng lakas.
Tunay ngang karapat dapat kang tawaging alipin ng gamot na nagpapayapa sa mga kaluluwa. Kapag napagod ka na, magpahinga ka. Kapag hindi ka papagod, magpatuloy ka lang sa paglinang. Sa lalong madaling panahon, aabot ka sa ika-10 antas ng paglinang ng lakas. Isasama kita pabalik sa sektang Tianyao. Ika-10 antas ng paglinang ng lakas. Bumalik sa sektang Tianyao. Bakit? Ang hindi dapat itanong, huwag nang itanong. Ikatlong antas ng paglinang ng lakas, katawan ng pangalawang antas. Ibigay ninyo ang pumatay sa aming Panginoon. Baka makaligtas pa sa kamatayan. Mga mamamana, panaanin ninyo sila. Nakikiusap kami sa inyo. Kawawa naman sila. Mga bata lang sila. May baliw dito. Dali, dali mga tao. Punong dugo, punong dugo. Ngayon, lilipulin ko kayong lahat. Mga buntot ng kuneho. Mga tulisan kami mula bundok Dakingshan. Kung hindi dahil sa mga tulisan ninyong ito na humahabol sa utang, hindi sana napatay ang aking mga magulang. Punong dugo, may mga tagapagpatrolya mula sa lungsod ng Tianyao na dumarating na. Ginoong Q. Huwag na kayong sumubo sa gulo. Hindi ninyo kami tinatanggap bilang tao. May isang Panginoon na namatay sa nayong ito. Kaya gusto naming malaman kung sino talaga ang pumatay. Ang pagtatanong lang, naging gulo pa. Ilang pulubi lang na wala namang halaga. Babalik ako at padadalhan ko si Ginoong Q ng ilang tapayan ng Espiritong Ala. Bilang tulong sa iyong paglinang. CJ. Pero ako ay opisyal. Ikaw ang tulisan, kaya ako na ang magpapasya kung paano ka tatapusin. Hanggat hindi hinaharangan ni Ginoong Q ang paghahanap namin sa pumatay. Ikaw ang magpapasya. Bawat gustong mabuhay, 120 ang ibigay. Kung hindi, ibibigay ko kayo sa mga tulisan na ito. Ang taong ito, pakiusap, magising ka. Mga tulisan sila. Hindi ba tungkulin ninyo ang lipulin sila? Hahaha, mga kababayan. Akala mo ba hindi namin alam na may bayad ang paglilinis ng mga tulisan? Taon-taon kaming nagbabayad ng buwis laban sa mga tulisan. Kasama pa ang bayad sa seguridad. Bayad sa paglabas ng kabayo. Ibinibigay ang mga buwis na iyon sa lungsod. Hindi naman sa amin napupunta. Ginoo, wala talaga kaming 120. Taon-taon kaming ninanakawan ng mga tulisan. At sa mga taong ito, matinding tagtuyot pa. Saan pa kami kukuha ng salapi? Balak ko sanang tulungan kayo. Pero pasensya na talaga. Huwag mong gulatin ang kabayo ko. Lumayo ka. Huwag mo nang pakiusapan pa sila. Ako na ang bahala sa mga tulisan na ito. Ako na ang bahala sa mga tulisan na ito. Ikaw. Mabuti. Napakabuti. Sana mamaya, hindi ka luluhod tulad ng mga hamak na ito. At hihingi ng awa. Tulungan mo ako. Tinaga siya ni Panginoon ng Niebe. Ipakita natin sa batang ito kung ano ang bundok Dakingshan.
Nanalo ang anak ninyo. Kahit ang mga hamak sa nayon, hindi man lang napigilan ni Pinunong Xu. Hindi na kayo kailangan dito. Hindi na kami kailangan. Bukod sa pagsunog at pamiminsala, ano pa bang alam ninyo? Akala mo ba napakatapang mo? Talagang matindi. Mas mabuti pa kayo. Mga taga-nayon ng Xiao. 2 beses ang lahat ng buwis. Magsisimula ang paniningil bukas. Hindi ba kahapon lang kayo nagbayad? Bakit kailangan na naman? Pati doble pa. Pinatay niya ang napakaraming tulisan. Mas marami pang tulisan ang dadalhin dito. Lalong lalala ang presyon sa aming mga tagapagpatrolya. Hindi ba dapat dagdagan pa? Ginawa niya iyon para iligtas kami. Wala akong pakialam. Bukas ako na ang sisingil ng buwis. Ang hindi makabayad, sama na lang at kukunin. Ihatid silang lahat para maging recruit, hahaha. Kung ayaw pumayag ng bata, wag nang magmatigas. Kung hindi, iyan ang kalalabasan. Xiao Qin. Napagod ka ba? Hahaha, hindi ako napapagod. Xiao Qin hindi mo kasalanan ito. Hindi ka namin masisisi. Kung may sisihin, iyong mga tulisan ang sisihin. At pati na rin ang mga opisyal na iyon. Hayaan mo na, huwag ka nang makipagbanggaan sa mga opisyal na iyon. Mag-ipon na lang tayo at umalis agad dito. Tara na. Ang pag-alis ang tanging paraan. Bumalik na si Yao Lao. May lugar akong pwede ninyong pansamantalang pagtaguan. Yao Lao. Talagang may lugar nga. Hindi kami magtatago habang buhay, di ba? Huwag kayong mag-alala, maayos ko kayong pagkakasamahan. Ako na ang pupunta sa Tianyao na lungsod para kausapin ang Panginoon ng lungsod. Hihilingin ko na palayain sila sa inyong buwis. Yao Lao, talagang may alam ka na tagong lugar. Ayusin mo sila doon. Bakit hindi pwede? Ang mga bangkay ng mga tulisan sa 4 na sulok, isama mo na rin at dalhin. Kapag naiwan sa nayon, makakasama pa sa lugar. At makakaapekto pa sa buhay ninyo pagbalik ninyong mamuhay dito. Sabi ni Yao Lao, isang paraisong nasa labas ng mundo raw iyon. Dapat ay nadala na roon. Basta makakubli tayo sa inspeksyon. At makaligtas sa mga tulisan. Kahit saan pwede tayong tumira. Bakit hindi natin ito napansin noon? Talagang pwede bang tumira rito ang tao? Yao Lao, talagang parang paraisong nasa labas ng mundo. Kaya kayong mabuhay dito ng 10 araw at kalahating buwan ay walang problema. Hintayin ninyong maayos ko ang Panginoon ng lungsod. Bago kayo bumalik, ilipat muna natin dito ang mga ito. Huwag ninyong iiwan sa labas, baka makatawag pa ng mababangis na hayop. Tingnan mo, may batong tanda rito. Xiao Grotto, Xiao Grotto. Sa gilid ng aming dayon, meron pa palang ganitong lugar. Isa ito sa mga kuweba kong tinutuluyan kapag nagsasanay ako. Magtago muna kayo rito. Lola, ano pong nangyari sa inyo? Xiao Qin, humanap ka ng pagkakataon para tumakbo. Kailangang tumakbo ka. Ano bang nangyari? May problema ang kuweba na ito. Anong problema? Noon, may sabi-sabi ang matatanda sa nayon. Sa may Xiao Grotto, may isang bundok na kuweba. Tinatawag na Xiao Grotto. Pero wala pang nakakakita nito noon. Ano bang espesyal sa Xiao Grotto na ito? Sabi sa alamat, maraming gamot na ahas sa loob. At araw-araw may nilalamon ang mga gamot na ahas na iyon. Gaano nakatagal ang alamat na ito? Parang 500 taon na. Kumikinang pa ang damong ito. Mga espiritual na damo ang mga halamang ito. Kung nagugutom kayo, pitas lang kayo at kainin. Kung nauuhaw, inumin ninyo ang tubig sa gilid. Sumunod ka sa akin.
Dalhin ang mga bangkay na inilibing sa nayon doon sa kabila. Sa silid na lihim. Kaya pala ganito ang proseso ng paggamit ng kaluluwa para alagaan ang kaluluwang ahas. Sumunod ka sa akin. Haha! Hindi na kailangan. Wala ring saysay, may pormasyon dito. Pwedeng magbago ang lagusan anumang sandali. Bakit hindi kayo nag-aalala sa kanila? Hindi ako nag-aalala. O hindi ako natatakot. Papatayin ko sila. Sa kakayahan ni Yaulaw. Madali lang niyang mapapatay ang mga ito sa nayon. Bakit pa kailangang dalhin dito, haha? Haha, ayos na ayos. Matalino ka rin pala. Hindi ka dapat maging alipin ng gamot ko. Bakit hindi na lang niya sila pinatay, Yaulaw? Kundi dinala pa rito. May mga lugar pa ngang may himala ng mga pormasyon. Sa mga taong ito, marami na ang nakinabang sa aking 5 taong mga eliksir. Panahon ng suklihan nila ang utang nila sa akin. Sukli. Sa lungga ng Xiao, may isang dambuhalang espiritong ahas. Balak kong hulihin ito. At gawin itong pinuno ng mga kaluluwang ahas ko. Pero napakatalino nito. Hindi lumalabas. At palaging nagtatago sa akin. Pero kamakailan, may bago akong nahanap na paraan. Ang mga halamang espiritu na gusto nito ang hihila rito. Hindi pa sapat ang mga halamang espiritu nila para matukso ito. Pero kapag ang isang tao ay nakasuot ng halamang espiritu, maglalabas ang katawan niya ng natatanging amoy. Lilitis talaga ang ahas na iyon. Kapag kinain ito, hindi na ito muling makakapagtago. Wala na itong takas. Nakapanhik na ako sa mga katawan ng mga taga nayon. At palihim na naglagay ng ilang lason. Kapag kinain lang nito, isa na lang itong napakatandang patay na butiki. Yaolaw, bakit hindi mo ipaliwanag? Kung paano mo iyon nagawa, isang tabak ng panggatong lang at napatay mo agad ang isang Panginoon ng tulisan. Nasa 2 antas na ako sa paglinang ng ki. At ang Diyos ng mga alipin ng pil ng pagpigil sa kaluluwa ay nakalinang na rin ng 2 antas ng katawang malupit. Kaya mas malakas ang lakas ko. Ano raw? 3 antas ng paglinang ng ki. Ha! Sa loob lang ng ilang araw, nakapaglinang ka na agad ng 3 antas ng ki. Mas grabe pa ito kaysa sa espiritong ugat ng langit. Ang ugat na itim na espiritu ay mas nakakatakot pa. Hindi, mas nakakatakot pa ito kaysa sa taong may banal na espiritong ugat. Haha! Sa araw na ito, huwag ka nang lumabas. Manatili ka lang sa loob at maghintay. Katulad pa rin ito ng gamot na ibinigay ko noon. Noon, natatakot akong hindi kayanin ang katawan mo. Kaya binawasan ko ng kaunti ang lakas ng gamot na para sa Diyos ng mga alipin ng pil ng pagpigil sa kaluluwa. Kaya binago ko ang tagal. Ginawa kong mas maiksi. Ngayon, puro halamang gamot na may mahigit 100 taon na lahat ito. Pasok mo. Paano kung sa loob ng lungga ng Xiao? May iba pang delikadong bagay. Delikadong bagay. Huwag kang mag-alala sa espiritong ahas. Nagkalat ako ng kaunting pulbos sa paligid ng lihim na silid na ito. Takot ang espiritong ahas sa pulbos na iyon. At kung may ibang dumating, hindi iyon ang espiritong ahas. Kung ganoon, tumakbo ka roon sa bungad ng kuweba. Ano ang nasa bungad? Isang lugar na makakalabas mula sa lungga ng Xiao. Poprotektahan ka nila. Napakagandang pagkakataon.
Baka ang espiritong ahas na sinasabi ng matanda ay isang pormasyong multo bangga pader o multo bangga pader. Batang kasama sa landas. Ang galing mong magbiro. Sino? Natatakot ka na ba? Saan na napunta ang tapang mo nang pumatay ka ng ahas noon? Sino ka ba? Ano ang gusto mong mangyari? Kung hindi lang ako ang umakit sa mga ahas noon. Kaya mo kaya silang napatay? Ikaw ang gumawa ng ingay kanina. Huwag kang kabahan, wala akong masamang balak. Gusto ko lang makipagkalakalan sa iyo. Tulungan mo ako sa isang bagay. At bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kalakalan. Hindi mo naman ako kakainin, ano? Haha, ilang taon na kitang kinakain. Sa wakas, may nakakausap na rin ako. Pero isa pala itong mapagpanggap. Maraming taon na ang lumipas. Sino ka? Bakit ka narito? Gusto mong malaman? Sige, humakbang ka ng 10 paabante. Nasaan ka? Nasa harap mo lang. Ang taong nasa loob ng haliging yelo na ito ay ako. Paano? Bakit hindi? Ang babaeng nasa loob ng haliging yelo na ito. Sa isang tingin, isa lang siyang maamong dalaga. At ikaw? Siguradong gustong-gusto mong malaman kung saan ito. Siguradong gustong-gusto mong malaman kung saan ito. Narito sa 18 palapag ng kuweba ng Siaw. May 36 na palapag ang kuweba ng Siaw. Bawat palapag ay may isang lawang pangproteksyon. Habang lumalalim, mas mataas ang antas ng mga lawang ito. Nakarating na ako sa 18 palapag sa ilalim ng lupa. Natakot ka na ba? Sino ka ba talaga at ano ang balak mo? Ako ba? Mas mabuti pang huwag mo nang alamin. Ang gusto ko lang, tulungan mo ako sa isang bagay. Anong bagay? Bilang kabayaran, ibibigay ko sa iyo ang isang pagkakataon. Kapag nakuha mo ang pagkakataong iyan, malalagpasan mo ang maraming lawang pangproteksyon. Malagpasan ang mga lawang pangproteksyon. Maaari mong dalhin ang mga taga-baryo pababa sa 2 palapag sa ilalim ng lupa. Sa 3 palapag, at maging sa mas malalim pa. Hindi maliit ang kapalit na kailangan mong ibigay, tama. Napakasimple. Pumunta ka sa palasyo ng Hantian at kunin mo para sa akin ang pamukpok na pambasag yelo. Palasyo ng Hantian. Isa iyon sa 4 na dakilang banal na bulwagan ng dakong lupa. At paano? Natakot ka na ba? Ako, ganito kahina. Ang lugar na iyon kahit isang bantay lang. Kayang gawin akong abo sa isang iglap. Matalas naman ang tingin ko sa tao. Siguradong may kakayahan kang makuha ito para sa akin. Nais mong umasa sa pamukpok yelo para makalabas dito, maliit na kapatid. Ang talino mo. Hindi ka natatakot na niloloko kita. At hindi na babalik. Nasa kuweba ng Siaw pa rin ang mga taga-baryo mo. Sigurado akong madalas mong aalagaan sila. 2. Ipapasa ko muna sa iyo ang kalahati. Kapag nakuha mo na ang pamukpok yelo, ibibigay ko naman sa iyo ang kalahating natitira. CJ. O siya, ibibigay ko na sa iyo ang teknikang mata ng ilusyon. Makakakita ang teknikang mata ng ilusyon sa totoo at huwad. Pero mahina pa ang iyong paglilinang. At hindi pa nalilinis ang 2 mata mo sa ritual. Sa pinakamataas, makikita mo lang ang dakilang lawang pangproteksyon. O ang mga lawang nasa ibaba ng dakilang lawang iyon. Ang dakilang lawang pangproteksyon ng sektang Tianyao ay nasa antas ng langit at lupa. Karamihan sa mga lawang nasa loob ng sekta ay nasa antas lamang na misteryoso. Ngunit ang langit at lupa, hindi ka panipaniwala na ang kasalukuyan kong paglilinang ay nakakakita na ng antas ng langit at lupa. Tama, sa 8 palapag. Katumbas nito ang 10 bituing lawang pangproteksyon sa antas ng langit at lupa. Kaya nitong ikulong maging ang isang taong nasa antas ng yuaning. At ngayon, kaya mo na itong makita sa isang sulyap. Kung gayon, maghahanap ako ng isang lawang pangproteksyon sa ilalim ng lupa na hindi kayang pasukin ni Yaolao. Para maging ligtas ang mga taga-baryo.
Mabilis ka namang magdesisyon. Kung gusto mong mas lumakas ang iyong teknikang mata ng ilusyon, dapat mo ring pagbutihin ang iyong paglilinang. At may ritual pa. Ano ang ritual? Sa teknikang mata ng ilusyon, may katumbas na ritual sa pagpapalinis ng mata. Kapag mayroon kang hinahangad sa puso mo, magpapakita ito. Makontento ka na ba niyan? Basta buhay pa ako. Tiyak na matutulungan kitang mahanap ang pambasag ng yelo. Haha, mabuti. Hindi ako nagkamali ng pili. Bakit mo ako pinili? At hindi ang matandang iyon. Mali ang laman ng puso ng lalaking iyon. Iniisip pa niyang gagamit ng mga taga-baryo para akitin ang aking munting ahas. Akala mo pipiliin ko siya. Ang espiritong ahas ay inalagaan mo. Para sa aking espiritong alaga. Pinoprotektahan niya ako. Pero hindi rin siya basta nananakit ng tao. Kung gayon, babalik na ako. Una, ilipat mo muna ang mga taga-baryo. Talagang nakabalik ka pa. Xiaoqin. Akala ninyo natago na kayo rito. Kaya na ninyong hindi magbayad ng buwis. Paano kayo nakapasok dito? Iyan ang dapat itanong sa dalawang iyon. Kapitan Q, hindi ba sabi mo nasa lugar na ito ang masamang tao? Paano naging mga taga-baryo ang narito? Ano ba talaga ang nangyayari dito? Hindi ko inakalang napakadali ninyong maloko. Siyempre, ginamit ko lang ang pagsubaybay mo para mahanap sila. Noon pa sana, binibini. Nilason ka na nilanhid na taoista. Hindi na ninyo magagamit ang kapangyarihan ninyo ng ilang sandali. Ang dalawang hangal na babaeng iyon ay naibigay na sa iyo, lanhid na taoista. Siya ang masamang mukha na taoista. Narinig kong gusto niyang kunin ang dalagang iyon. Alam ba ninyo kung sino ang maliit na kapatid ko? Huwag kayong magsalita ng padalos-dalos. Hahaha, kahit sino pa kayo. Pagdating sa aking yungib, hindi na mahalaga ang dangal. Padalhan ninyo ako ng mga tauhan. Silang dalawa. Anong nangyari, Kapitan Q? Interesado ka ba sa maliit na kunehong iyan? Hindi ako. Si Tanya-san ay. Sige, ibigay muna natin sa iyo. Balak ko pa sanang ayusin ng maayos ang gwardyang iyon. Sabi ni Tanya-san, kung handa kang ibigay ang mga ari-arian ng pamilya Kin mo, maaari niyang pag-isipan na palayain ang kaluluwa ng iyong ama at ina. Ang kaluluwa ng ama at ina ko. Binibini, napakasama ng taoistang ito. Talagang ikinulong pa niya ang mga kaluluwa ng iba. Mukhang malaking problema ang dadanasin ng binatang ito. Kayo nga mismo hirap ng protektahan ang sarili ninyo. Pero nag-aalala pa kayo sa iba. Ang sabi mo lang kanina ay tungkol sa mga pag-aari ng pamilya Qin. Anong mga pag-aari? Ang sabi mo lang kanina ay tungkol sa mga pag-aari ng pamilya Qin. Anong mga pag-aari? Mga gamit sa libingan. Ano bang mayroon sa libingan ng pamilya ko? Dahil ayaw mong makipagtulungan. Wala na akong magagawa kundi hulihin ka at ibigay kay Tanya-san. Bilisan mo, gagamitin na niya ang kanyang mahika. Kapitan Q, anong klaseng palabas iyan? Kapitan Q, anong klaseng palabas iyan? Mabuti.
Putulin ninyo ang dalawang braso niya para sa akin. Isang hamak na karaniwang tao lang siya. Huwag mong sabihin ang dalawang braso. Kahit ang apat na paa niya, puputulin namin. Tingnan natin. Ni ang masamang mukha na taoistang ito ay hindi rin naman ganoon kalakas. Tumahimik ka. Kapitan Q, kaya mo ba talaga? Tingnan mo kung sino ang unang aatake. Wasakin ninyo siya para sa akin. Opo. Ah ah. Ah ah ah. Binibini, may pag-asa na tayo. Hindi, dapat nasa ika-4 na antas na ng pagsasanay sa Kisha. Pero kakaiba ang kanyang espiritong Ki. Hindi ito dapat ang karaniwang 5 espiritong ugat. Anong espiritual na ugat iyan? Baka puro halo-halong espiritual na ugat lang iyan, hirap ngang makaipon ng espiritong Ki. Binibini. Ang halo-halong espiritual na ugat ay halos kasing halaga lang ng walang espiritual na ugat, hindi ba? Pero mukhang hindi siya mahina, ah. Binata, maranasan mo ng lubos ang aking panlalamig. Mga kapatid, sama na. Mga kapatid, lusob. Patayin siya. Ito ang kapangyarihan. Mga hamak na tao. Ang panalamig na sining ay isang napakahusay na uri ng lamig na mahika. Sa lakas niya, sapat na para pigilan ang oras ng pagsasanay sa Ki. Wasakin ninyo siya para sa akin. Pakiusap kayo na. Pakawalan ninyo si Xiaoqin. Bilisan ninyong ihampas ng buong lakas. Halimaw, halimaw. Sinira niya ang aking mahika. Ano? Ano na ang gagawin ngayon ng malamig na taoista? Kung ayaw mong maging abo ang kaluluwa ng iyong ama at ina, sumunod ka na lang at ibaba mo ang pamutol ng kawayan. Kung gusto mong mabuhay, kumilos kang maayos at ibaba mo ang pamutol ng kahoy. Huwag niyong hayaang makatakas ang hamak na iyan. Hindi pwede sa iyo ang pagkakataong iyan. Tumahimik ka. Kung hindi, pababalikin kita na mas masahol pa sa kamatayan. Binibinisan-san. Hindi ka rin matatakasan ng aking guro. Ako ang hepe ng pangkat ng pagpapatrolya. Kung mangahas kang sumagot sa akin, ikaw na hamak. Kahit ang buong dakilang dinastyang yan ay hindi ka mapapalampas. Ni hindi ka aabot sa isang kopya. Kung pakakawalan mo ako, pwede kong ipasara ang buwis nila. Xiaoqin, patayin mo na ang mga opisyal na ito. Iyon ang nararapat sa kanila. Binibini, huwag. Hindi maganda ito. Lihim na ganti na sining. Ha ha ha. Ang batang ito may pakulo pala. Nagawa pa niyang patayin ang aking disipulo. Guro niya kayo. Dalhin ninyo ang bagay na pamana ng angkankin sa Tianyaw Manor sa loob ng isang araw. Kung hindi, kakalat ang usapin ng pagpatay sa opisyal. Magiging kriminal ka sa mata ng lahat. Huwag kang padalos-dalos. Mukhang hindi basta-basta ang guro ng malamig na taoistang ito. Ikaw naman, sino ka? Ako si Yun Yumeng, isang tagapaglipol ng demonyo. At ito ang aking alalay na si Xiaohua. Nakilala ko na ang prinsipe. Wala na kayo rito. Maaari na kayong umalis ng kusa. Paano mo nagawang makipag-usap ng ganyan sa aming binibini? Sumama kayo sa akin sa ibang lugar. Hindi ligtas dito. Paglabas natin, siguradong paghihinalaan tayo. Pero tiyak na iisipin nila na kami ang pumatay sa mga opisyal na ito. Xiaoqin, mas mabuti sigurong dito na lang muna tayo. Sundin ninyo si Xiaoqin. Maghanap tayo ng ibang lugar. Hindi para lisanin ang loob ng kuweba, kundi para pumunta sa ibang palapag.
Ibang palapag. Marami pang palapag sa loob ng kuwebang ito. Mas malalim, mas ligtas. Binibini. Hindi mo ba sinabi na pambihira ang loob ng kuwebang ito? Bakit siya pwedeng gumala rito ng malaya? May mga hanay ng mahika sa apat na panig na ito. Kahit ako, hanggang dito lang din ang abot ko. Sa ikalawang palapag. Pero bakit kaya niya nagagawang gumala rito ng malaya? Baka alam niya ang ayos ng mga hanay ng mahika. Kailangan nating tanungin siya. Maghintay muna kayo rito. Babalik ako at hahanap ng ilang tuyong pagkain. Para may makain kayo habang nabubuhay dito. Mapalad kayo, Xiaoqin. Maghintay muna kayo rito. Babalik ako at hahanap ng ilang tuyong pagkain. Para may makain kayo habang nabubuhay dito. Nadaliin ka, Qinfeng. Qinfeng, mag-iingat ka. Alam mo ba? Alam ko. Tiningnan ko na rin. Kasabay ko rin. Kailangan na ba ninyong umalis? Paano ka nakakagalaw ng malaya sa loob ng pormasyon na ito? Ako ang bahala dyan. Hindi mo na kailangan pang sabihin. Ginoong ito. Hindi naman namin inano ang binibini namin. Bakit ang hirap mo namang magsalita? Kung hindi dahil sa inyo. Hindi sana nadala rito ang mga kawal. Kung hindi dahil sa inyo. Mapaparusahan na ako ngayon. Nalinlang din ng kapitan na iyon ang binibini namin. Humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Hindi po kasalanan ng binibini. Huwag kang mag-alala. Masisiguro kung hindi ka paparusahan ng sektang Tianyao. Pinakamataas na uri ng pormulang yelo. Bagay ito sa mga may ugat ng tubig na magsanay. Ang basurang espiritual na ugat, basura pa rin. Mahirap pa ring magtagumpay sa ibang uri ng pagsasanay. Haha. Pinakamahusay na sinaunang espiritual na ugat. Bakit nawala na naman? Mukhang may kinalaman ang kalidad ng espiritual na ugat sa insenso. Mukhang may itinatago ang mansyon ng alkalde na ito. Dahil sa yaulao, hindi ako inaatake ninyo. Pero ngayon, ako ang maghihiganti para sa mga nilamon ninyo. Pero ngayon, ako ang maghihiganti para sa mga nilamon ninyo. Isang patong ng apoy ng ilalim na mundo. Panas na kapalaran ang mahihina. Wasakin ng lubusan. Para hindi na magtanong pa si Yaulao. Binibini, bakit hindi mo sinabi sa kanya ang tunay mong pagkatao? Bago ako umalis, sinabi kong walang sinuman ang pwedeng magbunyag. Paano kung mapahamak ang alkalde? Makipag-ugnayan sa Chayujun. Magpadala ng mensahe sa alkalde. Huwag siyang gagalawin. Hindi naman talaga nagsabi ang ginoong iyon sa kabila. Hindi niya sinabi, umalis tayo. Una tayong pumunta sa sektang Tianyao. Kailangang maibalik ang kaluluwa ng aking mga magulang. Pumasok ka na. Mukhang hindi pa nakakarating dito ang balita tungkol sa pagpatay sa mga kawal. Bakit hindi na lang umakyat ang binibini? Hindi siya nagtitiwala sa atin.
Huwag muna kayong lumapit. Hindi naman talaga siya pupunta para hanapin ang masamang monghe at guro, di ba? Hindi siya ganun katanga. Parang sobra na, ano? Sige, ngayon papadalhan kita ng malaking kaarawan ang vampirang ito. Binibini. Naku, nairita na siya. Bumili ang bata ng murang paninda sa ibang lugar. Anong uri ng eliksir ang pwedeng? Magpasabog ng isang bakuran. Anong uri ng eliksir ang pwedeng? Magpasabog ng isang bakuran. Eliksir na pampasabog ng bakuran. Pangarap lang iyan. Ha 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 ha. Mga 4 o 5,000 barya. Kung gusto mong bumili ng eliksir na pampasabog ng bakuran. Kulang na kulang pa iyan. Isang 10 bituin na eliksir ng apoy mula sa langit. Malubhang sugat at 3 talampakang taga sa loob ng pundasyon. 100,000 barya. Kung hindi sapat, pwede munang isanla ang kaluluwang mula sa langit. Ang matitira sa kanalang dagdagan. Pinakamahusay na eliksir ng dugo at pinagmulan. 20,000 barya pa. Hindi naman siguro may stock, haha. Hahaha. Little brother, saan mo nakuha ang eliksir na ito? Napulot ko sa bundok. Iba ang presyo sa pagbenta. 10,000 at 2. 30,000 at 2, akin na. Binibini, dahil sa inyo, naging maayos ang negosyo namin sa Wanyao Pavilion. Kung gayon, lalabas ako at sisigaw. May dekalidad na ksuyuan dito. Tingnan natin kung sino ang magbibigay ng mas mataas na alo. 30,000 at 2, akin na. Ibebenta ko rin sa inyo ang mga eliksir. Eliksir ng apoy ng langit at eliksir ng lamig ng langit. Pawang 10 bituin na antas lupa ang mga eliksir ng paghahati ng lupa. Sira na ba ang eliksir na ito? Isang patong ng liwanag ng eliksir, mababang uri na iyan. Sumilay ang liwanag ng eliksir tapos nagkalat na naman. Marahil dahil sobrang daming dumi sa loob ng sirang eliksir. Kahit 10,000 at 2, hindi iyon sulit. Kung sirang eliksir iyan, pwede bang mas mura? Nababaliw ka ba? Pagsasayang lang ng pera ang bumili ng sirang eliksir. Halos wala ng bisa ang ganitong klase ng eliksir. 10,000 at 2 bawat isa. Kunin ko na lahat. Tanga ka ba? Ha! Kapag nabili na, hindi na pwedeng isauli, alam mo ba? Madugo ang dating. Hahaha, patas na transaksyon. Binibini. Bakit niya bibilhin ang kahoy ng kabaong? Hindi ko rin maintindihan. Talagang kaya pala. Nakakakita sa kabila. Nakikita mo ako. Marunong kang magsalita. Mahilig ka sa eliksir. Natakot kang baka saktan kita. Napakaganda ng eliksir. Kapag kinain ko, magiging anyong tao ako. Anyong tao. Ang kaya ko lang kainin ay mga kapirasong eliksir. Kapag maganda ang eliksir, lahat ay makakakita sa akin. Nakita na kita. Pero iniisip ko pa rin na hindi pa buo ang anyo mo. Hindi ako lalapit, ikaw na ang kumain. Isang dekalidad na eliksir, ganyan lang kapira. Araw-araw akong may dekalidad na eliksir. Sumama ka sa akin. Araw-araw kitang bibigyan. Totoo ba? Siyempre. Kung ganoon, sasama na muna ako sa inyo. Saan ka galing? Ano pa ang kaya mo? Galing ako sa kabundukan. Hindi ko rin alam kung ano ako. Ang alam ko lang, kaya kong pumasok sa ilang mga bagay. Kung gayon, tatawagin kitang punyal na uod. Sige lang. Kaya mo rin itong pasukan. Maliit na bagay lang. Gusto kitang pakiusapan na tulungan mo ako. Sabi kong tutulungan kita, tiyak na tutulungan kita. Walang problema. Ginoo, parang pambihira naman itong pagbisita ninyo. Ang kailangan ay ang kapareho nito. Tara.
Pavilion ng amoy ng eliksir ng langit. Binibini, gamit niya ang kahoy ng kabaong bilang handog para batiin ang isang tao ng kaarawan at mahabang buhay. Ngayon ang kaarawan ng ulo ng pamilyang Kian ng Tianyao Money House. Sa pribadong bulwagan ni Miss San para sa mga panauhing pandangal. Kung gayon, hindi ba siya siguradong patay na? Tingnan muna kung delikado, saka ako kikilos. Napakalaking handog. Sino ang nagpadala niyan? Tiyak na isang dakilang panauhin mula sa lolo. Bilisan ninyong pumasok. Sino ang nagpadala niyan? Ang laki ng tapang. Napakaraming ang kaibigan ni Lolo Tian. Tingnan ko nga kung sino iyan. Napaka-importante niya. Napaka-importante talaga. Tinanong ng tagapamahala sa bukirin kung sino ang nagpadala niyan. Opo. Mangyaring sabihin po, binata. Sino ang nagbigay ng regalong ito? Ipinadala ng matanda. Ang matanda. Baka isa itong mahalagang tao. Kaya niyang magbigay ng ganito kalaking regalo. Tiyak na hindi basta-basta ang pinagmulan niya. Hindi ko alam kung sino ang matanda sa bibig mo. Ano naman ito ngayon? Ako ang matanda. Ako ang nasa loob ng kabaong. Regalo ko sa inyo. Naglalakas loob kang banggitin ang pangalan mo. Ang sektang Tianyao, isang hamak na alipin, ay may utang sa tiyambang ng 2,000 at hindi pa binabayaran. Tapos mangangahas ka pang manggulo. Kaya pala may utang. Hindi pa nababayaran ng hamak na alipin ang utang. Tapos may kasama pang kabaong. Humahanap kayo ng kamatayan. Ha ha ha. Gulo lang. Kung gayon, paano mo ipapaliwanag ang pagtulak nila sa aking mga magulang sa bangin? At paano pa napunta sa kanila ang mga kaluluwa nila? Mga magulang mo lang yang hamak na alipin. Bakit sila magpapakamatay para sa inyo? Ang may pera ay di kailangang apihin kayong mga dukha. Dalaga, paano nila nagawang hamakin kayo ng ganyan? At yun pa ang pinakamalala. Malapit nang umaksyon ang bangko ng Tianyao. Ito ang galit ko sa puwersahang pagtrato ng Tianyao. Personal na sama ng loob. Ayokong madamay kayo. Ngayon ka pa makakatalilis. Iniisip mo pang kalabanin ang bangko ng Tianyao. Kahit isang bantay lang, kaya kang patayin. Binigyan na kita ng pagkakataon. Kayo ang hindi marunong magpahalaga. Hindi ba basura ang binili ni Miss? Ito ang langit na apoy na elixir. At tiyak na hindi basura. Sinunog ng taoistang Baimi ang kanyang 4 na paa. At sinunog pati buong balahibo niya. Taoistang Baimi. Taoistang Baimi. Ikaw ba ang kikilos o ako? Ikaw ba ang gurong malamig ang loob na iyon? Mabilis, magiging libing mo na siya. Hindi na kailangan. Teknikang sandata. Yugto ng pundasyon. Sumpang anino ng mga kalansay. Kapag inangkin ka ng kalansay na iyon, mahihirapan ng kontrolin ang 4 na paa mo. Kapag umaksyon na ang yugto ng pundasyon, patay ka na, hamak na alipin. Isang napakalupit na sumpang anino ng mga kalansay. Kahit sa ibaba ng gintong elixir, mahirap makawala. Kung gayon, tapos na ba ang batang iyon? Kidlat, ito ay kidlat. Huwag kang lalapit doon. Patayin ninyo siya. Patayin ninyo siya para sa akin. Elixir ng kulog. Saan niya nakuha ang elixir na iyan? Hindi ba basura ang binili ni Miss? Paano naging ganito kalupit? Talagang hindi basura. Baka dati pa siyang maraming napakagagandang elixir. At yon ay napakagaling na uri. Paanong nagkaganito kalaki ang gulo? Ha ha ha. Ang palakol na ito ay napakataas ang kalidad. Hindi lang isang basag na kutsilyo. Kahit ang matalim na hangin sa langit, hindi rin siguro nito kayang wasakin. Impossible. Paano mo ito nagiba? Sira na ang aking mahiwagang sandata. Sira na ang sandatang mataas ang kalidad.
Dalaga, hindi ako nagkamali ng narinig, di ba? Ang espiritong hininga ng mataas na kalidad na nilinang sa loob ng 10 taon ay winasa. Ang nasanayang mataas na kalidad na espiritong hininga. Kung walang malakas na tagapaglinang na makakaalalay sa hininga ng langit, hindi talaga ito masisira. Nagsanib kami ng iisang enerhiya. 10 taon ko itong pinaghirapan. Bakit mo ito sinira? Nagsanib kami ng iisang enerhiya. 10 taon ko itong pinaghirapan. Bakit mo siya gustong wasakin? Huwag mong banggitin ang 10 taon. Kahit 20 taon, 100 taon pa, sisirain ko pa rin kayo. Purong top grade na espiritual na ugat at banyong buto. Talagang nagalit ng husto si Taoistang Baimi. Tingnan natin kung paano ka pa makakatakas ngayon. Kaya mo pa palang umiwas at tumakbo ng pakurba. Di ba kanina lang ang lakas ng loob mo? Ha ha ha. At ang isang alagad na nasa yugto ng paglinang ay mailakas pang magmukhang matapang sa harap ng isang pundasyong eksperto. Ngayon alam mo na ang kahihinatnan ng paglapastangan sa langitang Panginoon, ano? Ha ha ha. Isang hamak na alagad lang, naglakas loob pang magsindi ng apoy sa kapistahan ng langitang Panginoon. Pati mga lehitimong alagad ng paglinang, hindi man lang. Nagpapanggap ka pang napakabangis. Binibini, bakit hindi ka pa umaaksyon? Hindi siya nasugatan. Nakuha na siya ni Miss Xiaosan. Sunugin mo ang buhok ko. Unahin ko nang hiwain ang mukha mo. Pilulang pagsusuka ng langit. Bakit may ganyang gamot pa siya? Siya. Bakit parang wala lang sa kanya? Pasabugin ninyo siya para sa akin. Bakit sapat na ang palaso kanina para mapatay ang manok? Bakit wala ka ni isang sugat? Hihi! Patay ka na, bata. Aray! Ginoong Feng. Ang malaking tao sa tabi ng Panginoon ng lungsod. Ginoong Feng Wangshan. Bakit ngayon ka lang dumating? Kakagaling mo lang sa mansyon ng Panginoon ng lungsod. May ilang bagay lang na naantala. Ano man ang dahilan. Ngayon, hulihin ninyo ang lalaking sumira sa aking kapistahan. Maaasahan ninyong ligtas kayo sa sektang Tianyao. Ang lahat ng nag-udyok ng gulo ay matagal nang nasa bilangguan ng langit. Tapos na. Mas malala pang mang-insulto sa guro kaysa sa langit na pamilya. Magmadali kang umamin ng mali. Kapag nakapasok ka na sa bilangguan ng langit, mas maigi pang mamatay na lang. Ginoong Feng, gusto ko pang mabuhay. Kung paano ako pagtatripan, wala na akong pakialam. Binibinik si Xiaosan, tingnan mo lang ako mula sa gilid. Bibigyan kita ng paliwanag. Hindi masama. Kayang saluhin ng hamak na alagad ang pamamaraan ng isang nagtatag ng pundasyon. Ito ay pagitan ko at nila. Huwag ka nang makialam, pakiusap. Hihi! Talagang ang lakas ng loob niyang kausapin si Ginoong Feng ng ganyan. Bata, ang tindi mo. Ayokong manggulo, pero hindi ibig sabihin noon na takot ako sa gulo. Nakita mo ba, Ginoong Feng? Ang hamak na alagad na ito, ni hindi kanya tinuturing na mahalaga. Itinuturing mo ba siyang mahalaga? Hindi ba't binili mo lang siya gamit ang pera? Pinakamumuhian ko ang mga taong naninira sa akin ng walang basehan. Kung wala kang ginagawang masama, bakit ka matatakot na magsalita ang iba? Sa dami ng paninira mo, kaya kitang ihagis sa bilangguan ng langit. Ang pagsama mo ng napakaraming tao ay para takutin sila, hindi ba? Hindi ba para lang protektahan mo sila? Dinala ko ang mga tao dahil nilabag mo ang mga alituntunin ng sektang Tianyao. Walang sinuman ang pwedeng basta na lang manakit sa teritoryo ng iba. At bahagya mo pang sinaktan ang isang tao. Ganyan ba? Kung gusto mo talagang tulungan sila. Hihi! Anong sabi mo?
Ganyan ba? Kung gusto mo talagang tulungan sila. Hihi! Anong sabi mo? Hindi ba't ang lakas-lakas mo? Kung may lakas ka, harapin mo ang mga tao sa mansyon ng Panginoon ng lungsod. Sige, kumilos ka nga. Di ba kanina, maraming tao ang tinamaan ng iyong mga patay na gamot? Kapag kumilos ka laban sa mansyon ng Panginoon ng lungsod, hintayin mo na lang madungisan ang buong lungsod. Kung may lakas ka, gamitin mo ang mga gamot mo laban sa amin. Kung hindi, talagang mapipilitan kang sumuko.